Oo, so kinain ako ng napahiya ako. Oh. Sabi ko kasi gusto ko na umuwi. Oh. That time Tapos biglang may pumutok. Pero hindi ko na-feel na may tama na ako. Ang tanong ko sa nurse, sa doktor, makakapaglaro pa ako. Oo, sabi ko, makakapaglaro pa ba ako? Ano sabi sa'yo? Kwento ko ba yung na-experience ko doon? Sige, tapos bahala na kung ikakat natin. Welcome to Balyahan with GB and RDO. Kwentuhan, asaran at opinyon na may banggaan. Kasama sina GB Labrador at Rani Del De Ocampo, powered by Sports Plus. Easy lang. Okay. Okay na. At mukhang pa-okay na lang pa-okay ang healing ng iyong paa. At pinakita niyo sa akin yung sugat sa mga ng balyahan. Maganda ang healing. Walang paga, walang ano. At kita naman sa iyong mukha na aliwalas. Maganda yung pagkakatahi. Oo, yung pagkakasarado ng sugat. Yan. Yeah. Kasi marami nag-aalala sa'yo, RDO. Alam mo namang marami nagmamahal sa'yo ng mga listeners ng balyahan. Nagpula ka rin. Siyempre, birthday ko eh. Birthday natin eh. Hindi. Kasi parang feel ko marirenew tayo ng mga 5 seasons. Yan. So, marirenew tayo lalo na sa guest natin ngayon. Ay, bakit? Ay, malalaman natin. Ewan ko, pasensya na sir. Itong partner ko eh. Inaano ko yan. Okay. Hindi naman pala eh. Inaano ko yan sa kasama. Babawi na lang daw siya sa Pasko. Kung ano man ang itanong niya. So kahit anong itanong ni Ninong. Sasagutin niya. Itatry natin sagutin. Yeah. Ano muna natin? Ang guest natin ngayon ay isang 2-time PBA All-Star. He became one of FEU's key players during the late 2000 and later joined Smart Gilas before being drafted 6th overall by Alaska in the 2011 PBA draft. He played for multiple PBA teams including Alaska, Ginebra, Barako Bull, Phoenix, NLEX, Gobaport, and Meralco before continuing his basketball career in the MPBL. Walang iba kundi si Mac Barakael. Ang inaanak mo. Kalibre. Paano mo naging inaanak si Mac? Hindi kasi magka-teammate kami sa Gilas, sa Smart Gilas. Tapos, nung TNT ako noon nung na-trade naman ako sa Meralco, dumating naman din siya sa Meralco. So, naging mag-teammate kami. So, after... yun na yung time na yun na lalagay na siya sa tahimik. Kinuha niya akong ninong. Dati kasi kuyang lang tawag namin. Kuya. Kinuha na akong ninong. O di ninong na tawag niya sa akin. Pagkakakilala ko kasi kay Ninong. Perfect. Perfect. Di ba? Nobody's perfect. Siyempre, hindi ka naman kukuha ng Ninong. Siyempre, responsibilidad yan. Oo. So, at saka nung time namin sa Meralco, yung loob ko rin, medyo magaan. So, parang naging ako ng permission na akong pwede. So, pinagbigyan naman ako din. Oo. Mabait din tao kasi ito. Kung kuha ka ng ninong, yung magandang example. Bacolod yung kasal, no? Pumunta pa kami Bacolod niya. Yung ba ang probinsya mo, Bacolod? Hindi naman. Hindi, yung partner ko. Ang asawa. Saan pala, anong probinsya mo pala, Mac? Quezon Province. Pagbilao. Diyan ka na nagsimula mag-basketball? Paano nagsisimula ang isang basketball player sa lugar na Quezon? Pagbilao, no? Madali ba magsimula maging basketball player dyan? Hindi, yung sa amin kasi, yung sa Pagbilao, wala kasi yung mga yung mga, like, ngayon, yung mga program, yung mga camp. Doon pa lang, yung larong ice, basta, ice water, siyempre. Typical na province. Yun lang, tapos, Mga liga. Ligang barangay, minsan. High school to? Ako nun parang grade 6. Pero nung time ko na yun, hindi ako naglalaro ng mga grade 6 yung mga ko. Mas matatanda. Nilalbanan ko yung mga senior. Oo. So, kumbaga parang nakatulong din para mag-improve yung laro ko. Maka-experience. Oo. So parang, kumbaga mas mabilis. Mas mataas na level na yung laro mo. Mas mabilis, kumbaga mag-improve yung skills ko. Kung inisip ko that time, kung doon ako maglalaro.
Ang galing, Mas no? magaling. Foka, 12-year-old, grade 6 ka, 12 years old yan eh. Oo. Yun na yung mindset mo, no? Oo. Mo ipaglaro sa, ano, kasi kung ikaw minsan, grade 6 ka, gusto mo kalaban, grade 4 eh. Kasi Para kaya mo. ikaw yung barao ron eh. Hindi Pero kasi ikaw, ano yun eh, that time May height ka na rin. oo, may height na ako. Pero syempre, mahirap kasi dun eh. So, ang mindset ko, kaya bata pa lang ako, gusto ko mag-PBA eh. yun na talaga Syempre yung goal mo. para maging Mas kahit mapansin. papaano maayos yung buhay. Kasi parang isip ko that time, yun lang ang paraan ko para maging okay yung status ng 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 buhay buhay. namin. Oo. Kumbaga nangangarap. Oo. Oo. Kumbaga nilagyan ko na agad nung mindset ko. Lahat kumbaga anong paraan para mag-improve ako, gagawin ko para ma-reach ko lang yung PBA. Kamusta naman yung first lessons mo playing against mga senior na? Oo nga. Mga veterano na yun. Dito sa Manila, Hindi, dun sa Quezon pala. doon kasi parang Labanan mo yung magagaling. Oo. oo, Talagang physical, syempre, yari ka. bata pa ako noon eh. Syempre, yung mga ginagawa sa PBA, yung titirahin ka, syempre, bubulihin ka. Ganun naman usually Oo. pagka kalaban mo, mas matanda sa'yo. Ganun minsan ang thinking nila eh. Bubulihin ka na Pero hindi naman naging madali. Kasi yun, i-experience mo yung mga balya ng mga tapos mamalitin ka. Nung time ko. Kasi Oo. malaki ako noon eh. Tapos Malaki ka na, Foka. Pero Oo. minamaliit ka. Pero payat, oo. Oo. Tapos sabi pa nga sa akin, syempre, naglalaro ko ng senior eh. Syempre, ako ang pinakamahina eh. So by step, nag-i-improve ako. Syempre, makakarinig ka muna ng mga pang maliliit sa'yo eh. Oo. Sabihin sa'yo, ang laki nito, parang walang mararating to. Oo. May mga ganun. Oo. Oo. So parang din na, Challenge, no? oo, nagdagdag din. Maliit ako dito Sa lugar namin yun Mm. Yung lang, yung as in Area. baliga lang. Oo. Tapos ganun na yung matatanggap mo sa mga ka-barangay mo. Oo nga. So, dalawa lang Klase. yan. Kung matcha-challenge ka o Give up ka. gigive up ka na. Oo. Kumbaga, tatanggapin mo na lang. Meron bang larong nagpakuha ng respeto, nakakuha mo yung respeto nila? Napag-champion ko yung team ko na Tapos parang ako yung pina-champion ko, tapos nakuha ko yung MVP that time. Tapos sunod-sunod na yan eh. Lahat ng Oo. inter ng barangay na nilaruan ko. Nado-dominate mo. Oo, tapos, di ba barangay mo na sa una? Oo. Tapos inter na. Ako na yung pinaka doon eh. Kumbaga Pinakamagaling. Oo, na-overcome ko yung Oo. pangmamaliit sa akin ng Oo. mga barangay ko. Kung ano ngayon yung nag-aanap ng grade 6 na mamalitin. Oo, Sino na? Tapos, syempre, nung nagbuo sila ngayon ng Interbarangay na. inter sa Pagbila, di ba? Oo. Inter barangay. So yun, nagbuo yung napa-champion ko rin. Oo. Napa-record ko yung Yung team. barangay namin na start to finish na hindi kami natalo. Walang talo. Uy, mahirap Oo. yun ha. Tapos yun, paano ba nasa na ako nun eh. Kumbaga nasa Manila 16, nasa Manila na ako nun. 18. Bumabalik lang ako para maglaro doon sa Pinapatawag ka pa. Oo, pero lang yun Kumbaga yung kuya-kuyaan ko ang nagtayo ng team para makapaglaro yung mga lugar namin doon sa Pagbilao. Mm. As in walang support. Kumbaga love of the game lang. Oo. Mm-hmm. Tapos nung nasa Manila ako, siyempre nakikusap lang sa akin. Siyempre, pamasahe lang. So nilaro ko naman. Parang naging kumbaga naging rin ko din. Stepping stone ko na yung interbarangay na yun. Nag-champion yung namin. Barangay. Oo. Tapos yung confidence ko that time, Mataas. mataas na. At May yun, nakakita ba sa inyo niyan na inimbitahan ka na sa Manila? kasi nung bago ako mag-Manila, itong yung RP Youth, yun talagang si Coach Johnny ang nakadiscover sa akin that time. Johnny Tam. Shout out to Coach Johnny Tam. Malaki utang na Nasa loob ko doon. Paete siya ngayon, Paete. Oo. Tapos yun, kasi Nagpa-tryout siya. nagpa-try-up yung RP Youth sa Quezon. So parang yata, kung maalala ko. 18. Oo.
tatlo kaming nakuha nun eh. Isang taga Timonan. Tapos ako. Tapos mayroon pa isa eh. Hindi ko na ma-remember kasi matagal na. Oh. So, kunwari, nagpa-tryout today. The next day, dinala ako ng Manila. Kinabukasan Oo. agad. Oo, nabukasan. Inaayos agad namin yung papers sa Sa school. Oo, merong binayaran na, I don't know, sa yung Pag-aayos. first semester, para ma-release yung papers. Oo. So, luckily naman, natapos namin. Tapos, the next day, dinala ako sa Manila ngayon. Bilis ah. Oo, bilis kasi kaunting syempre, yung nagpaalam ako sa nanay Magulang. tatay ko. Oo. Siyempre, wala namang naging problema. Ang sinabi lang nila sa akin, yun nga, wala silang mapadalang Baon. support. Oo, Mhm. baon sa madaling salita. Kasi, siyempre, mahirap lang kami. So, Oo. okay lang. So, yun, pumunta ng Manila, gusgusin, walang Walang pera. walang pera. Walang pera. Siyempre, hindi mo pa alam ang Oo. magiging future mo nun. That time, kasi malayo ka sa family mo, tapos wala kang First time mo sa Manila. wala kang support. Tapos nung nagbabiyahe kami, siyempre, doon lang niya ako tinanong ni Coach Johnny kung anong team daw kung anong school daw ang gusto ko sa Manila. Ano sinagot mo? Sabi ko noon, siyempre naririnig ko UST. Oo. UST, wala kaming TV na Siyempre, wala pa akong mga idea. UST. Ay, Coach, UST. Nak. Oo. Tapos pagdating ko ng Manila, Oh. kasi na pagdating namin, dinala ako sa I think, ang laro noon, Ninoy. May laro. Ninoy Aquino. Tapos may laro pala yung team ni Coach Johnny that time, yung PCCR. Kasi that time, head coach siya sa PCCR. At the same time, hawak niya yung RPU. Mm. Oo. So pinaglaro niya ako ngayon. Mga player noon, sila Brian Ilad. Ay, oo. Tapos maalala ko yung nag-San Beda, si Coach Brit. Nabutan ko doon, Reroma. Tapos naglaro ako doon, pinaglaro ako. Siyempre, wala akong training eh. Hindi ko alam kung anong klaseng Oo, laro eh. ang meron dito sa Maynila. Ang alam ko lang, province eh. Pero kumpiyansa ka. Kumbiyansa, yun lang ang aking Bit-bit. kumbaga, yun lang ang aking pinangawahan eh. Oo. Na ikaw yung magaling sa inyo. Oo. Mm. Sa gulat ako ngayon, nung kalaban ko, yung Ateneo. Sila, Kramer, sila JC. Intal. Oo, so kinain ako napahiya ako. Oh. Sabi ko kasi, gusto ko na umuwi. Oh. That time eh. Sabi ko, Uwi ka na. Oo, hindi ko kaya yung Yung Maynila. Oo, yung laro dito sa Manila. Parang, tapos akala ko, ako na yung pinakamalaki. Siyempre, ako yung pinakamalaki. Pero matangkad. I mean, hindi naman. Feeling mo, kaya mo. Oo, matangkad lang. Pero, nung laro ko nagulat ako sa mga player, ang lalaki. Tapos yung mga may mga muscles sila. Oo. Tapos ang gagaling. Yung skills ko, tapos yung skills nila ang layo. Kumbaga nagulat ako. Sabi ko, kala ko, ako rin pinakamagaling sa Quezon. Pag akit ko ng Manila, ako pa pala yung pinakamahina. Oo, ganon. So yun, nagulat ako nung Tapos Uwi ka na. Oo, tapos kinumbins ako ni coach. Sa una lang yan, ganyan. Sa una lang. Siyempre, nagulat lang ako eh. Pero talaga yung yung malakas talaga yung loob ko. Positive pa rin. Oo, kumbaga. Nagulat ka lang talaga. Oo. O overwhelmed ka. Kasi nga, buong Parang buhay mo, nagulantang, no? inter-barangay, level yung laro. Kung pinakamagaling. MVP. Tapos then organized basketball. Yung mga player na yan, may routines na yan ng Tsaka mahirap yun, workout. May. Kinabukasan, pagka-recruit sa'yo, Oo. diretso ka na sa laro. Ikaw, yan ang ginawa mo eh. Diretso laro ka. After ng aeroplano. Di ba? Injury. Injury. After guesting. So, ang pinangugutan mo lang ng lakas is yung drive mo pa rin to play basketball. Oo, kasi kailangan ko talagang ma-reach yung PBA. Kasi lahat kasi kumbaga siyempre buhay mahirap. Pinapangarap yun. Yung nagsasaka ako doon sa province. Tapos sasama ako ng tatay ko
alam mo yung magagapas sa tubigan. Oo. Yung mga ganyang trabaho sa akin. Typical sa probinsya. Na-experience ko nandun. Syempre matangkad ako. Yung alam mo yung maggugupit ka ng palay, yung yelo. Oo. Masakit sa balakang yun. Sa Sakit likod. sa likod kasi nakayuko ka eh. Oo. Kasi 7 to 4 yata yun eh. Siyempre, after ng mga 1 or 2, sobrang init na nun. So, na-experience ko yung mga yun. So, kaya, nilagay ko sa mindset ko, tinrabaho ko na maging player. Tapos gusto kong ma-reach yung PBA. Mag-PBA, no? So, Ano nangyari after nung game sa Ateneo? well, ayun. Siyempre, nag-train ako noon. Training. Oo. Pero, di ba, nung kwento kanina, akala ko talaga UST. UST, oo. In-enroll yun ang ako. sinabi mo. Which is wala naman akong kasi okay lang. Kasi expected ko, siyempre, tinanong ako ng Yun ang ni sinagot mo. coach. Oh. UST, expected ko UST. Tapos in-enroll ako sa PCCR. sa PCCR. So yun, naglaro ako doon ng mga 2 taon. 2 taon. Tapos, Nagpagaling ka muna. tapos, ako kumbaga yung ko, siyempre nagkakaroon na ako ng idea. Nakikita ko na yung NCAA, UAP. Tapos nakakalaro ko na rin yung mga yung mga players ng iba-ibang schools eh. Sa mga liga, no? Oo. So nagka-idea na ako. Tapos, feeling ko, nag-improve ako eh. Oo. Tapos siyempre, visualize ko yung yung mga league eh, yung nilalaroan ko. Kung marireach ko kung mag-stay ako dito, makapag-PBA kaya ako. So yun yung mindset ko doon eh. So, sabi ko, hindi ako mag-PBA pagka dito lang ako maglalaro. Kusa kasi yung liga noon eh. Tapos yung NC, tapos UAP. Hindi ako mag-ano. So, nag-try out ako ng Actually, hindi pa, bago ako mag-FPU, nag-try out muna ako kay Coach Caloy. Kasi si Coach Caloy yung may hawak sa St. Benilde before. Okay. NCAA. So yun. Nakuha ako doon nung nag-try out ako. As Sa in, Benilde. mag-enroll na ako doon. Tapos ito si Brian Ilad. Kasi kasama ko siya sa PCCR eh. Sabi niya, bro, gusto mo try out tayo sa FEU. So ngayon, sumama ako, tinry ko. So yun, that time nga, parang hindi niya pala nila kukunin eh, that time eh. Parang ang nila, si Brian Ilad. Ang gusto Kukunin nila. ng FPU. Oo. Well, kahit naman nung sabi ko sa sarili ko, wala namang mawawala kasi kumbaga, Binild ka na eh. na ako Sakali, mag-enroll na ako nung sa Benilde. So yun, nung mag-enroll na ako ng St. Benilde, tumawag ngayon sa akin si FPU. Kung pwede, dito ako na kasi sakto naman. Last year ni Arwin Santos. Kumbaga, siyempre lumaki ang ulo ko. Arwin Santos eh, kumbaga. Arwin Santos. Siyempre, that time. Ikaw papalit, parang gano'n. Siyempre, kung isipin mo, di ba, Arwin Santos yung pwede mong siyempre, gano'n ang sasabihin ng ni Coach Bert eh. Excuse me, mga graduate na si Arwin, kailangan namin ng papalit sa kanila, ng ibang player. Inisip ko rin, ang sa mindset ko rin noon that time, mas maraming naglalaro sa PBA na nakukuha sa UAP. So pinili ko ngayon si UAP. Oo, si UAP. Pero nung nandun na ako, nung nakuha ko, pa rin ako noon, nung laro ko noon. Kumbaga, pagpasok ko doon, yung laro ko, ako pa rin yung pinakamahina kasi siyempre UAP, nandun na sila Fernandez, sila Barciliano, Jeff Chan. Hindi ko na maalala. Mark Isip. Wala na. Siguro Mark wala na. Halos sabay kami ni Mark. Sabay kayo ni Baroka. Oo. Tapos yun, tinaga ko lang. Nag-extra ako. Extra work. Oo, agawang kami ni Mark sa pag walang gumagamit sa gym sa Murayta. As in, talaga nag-shooting kami. Pag hindi siya, weights. ako yung nag-shooting doon. Kailangan ko gumaling para mag-PBA. Ganun pa rin. Oo, di yun, maisip ko, extra work.
ganyan. So, nung naglalaro na ako ng UAP, kasi galing ako ng PCCR, parang 3 years lang ako maglalaro sa So, kumbaga nung unang laro ko, first year ko sa okay. Tapos, yung pangalawa, medyo nag-improve. So, nung tingin ko, kumbaga, syempre, player tayo eh. Yung kalakasan ko na. Tapos yung nasa peak ka na ng ng laro mo. Yung last year ko na na Pangatlong taon mo doon. Oo. So ang nagkaroon lang ng mga ang problema, na inaksidente ako nung time na yon. Oo, nung last year ko. So hindi ngayon ako nakapag-champion kasi buti nga after syempre na-aksidente ako. Buti nakabalik pa ako. Ang mindset ko kasi noon, ang tanong ko, syempre, survival eh. Oo. Kumbaga, Lalabang mo pa rin pangarap mo. oo. Kumbaga, as in sa sobrang ko sa basketball, yung love ko sa basketball talaga, hindi ko naiisip na paano ako makasurvive eh. Ang unang tanong ko, naghihingalo na ako na nasa ospital. Ang tanong ko sa nurse, sa doktor, kung makakapaglaro pa ako. Oo, sabi ko, makapaglaro pa ba ako? Eh, na ako nun eh. Ito yung gunshot. Oo, nung nabaril ako that time. Baga naghihingalo na ako. Tapos tinanong ko ba yung makapaglaro pa ba ako? Basketball pa rin. Basketball pa lang nasisip ko. Pero kasi wala, as in, sa sarili ko, nung time na nabaril ako, alam ko na hindi pa ako mamamatay that time. Ano bang ikwento mo nga yung nabaril ka na ano bang nangyayari noon? Nandun ka ba sa isang lugar na matao o naglalakad ka ba niyan o may kasama ka? Ongoing kasi yung season ng UAP. So ang maalala ko, after ng training namin, bumili ako ng sabon, deodorant sa Isitan. So after ng training, kasama ko si actually, 3 kami nun eh. May kasama kang 2. Yung import namin, si Kabe, tapos si Kabagnot. So nung sinamahan nila ako, maulan yun that time eh. Pinilit pa rin namin. Eh syempre, wala naman akong idea na Babarilin ka. Aksidentehin ako na, syempre, ba't pa ako lalabas kung may threat sa akin na babarilin ako. So as in yung normal na lang, yung pabalik na ako, malakas ulan eh. Tapos may Piltras, naglalakad ako, nakapayang ako. Pag liko ko ng gano'n, may tumawag sa akin. Barakel, hindi ko alam na may pag talikod ko na gano'n, pagtingin ko, may nakatutok na sa akin, nakala ko nga shotgun. Tapos biglang may pumutok. Pang. Pero hindi ko na-feel na may tama na ako. Tapos ang lang, dalawang putok yun eh. Tapos yung sa akin, sabi ko, takbo. May baril. Parang ganun. Di tumakbo ng takbuhan yung dalawang kasama ko. Naiiwan ako. Hindi ko alam. Hindi ako tumakbo. Nag-jog lang ako kasi hindi ko alam na yung walk lang na parang mabilis. Hindi ko kasi alam na may tama ako eh. Tapos hindi ko ramdam nung may pumutok. Nagtakbuhan eh. Tapos hindi ko alam na may tama ako. Tapos maya-maya, di ba, Muray tayo yung gym namin. Nag-walk ako. Tapos hindi na ako makahinga. Tapos yung paghawak ko dito, nakita ko may dugo. Naku. Tapos nanghihina na ako ngayon. Eh syempre, yung mga bata, syempre, college, pag may gun. Syempre, matatakot sila eh. Kasi walang tumulong sa akin that time. Buti na lang nung may pedicab na nakalimutan ko ng pangalan eh, kundi dahil sa kanya hindi ako nakasurvive eh. Lumapit sa akin, ako eh, kumbaga napaupo ako na ganyan. Nanghihina ka na? Oo, na hindi na ako makatayo kasi. Hirap huminga? Oo. Tapos, di dumaan sa tapat ko. Sabi niya, Idol, sumakay ka na kung gusto pang mabuhay. Ganun ang sa akin. Oo. Sabi ko, siyempre, sabi ko, hindi ko na kaya kuya eh. Tapos ang ginawa ko,
Siyempre, hindi na ako makahinga eh. Ginapang ko ngayon yung yung pedicab. Parang Pinilit mo. pinilit ko na sumakay. Tapos ang nung na yun, di nakasakay na ako. Siyempre maulan eh. So nandito na kami, papunta ng hospital, doon sa likod ng UE. Ano bang yun? Hospital yun. Parang Mary Childs ba yun? Doon ka dinala. Oo. Kasi nung right na, pag kaliwa namin na gano'n, may humarang pa sa amin na jeep. Ayaw kaming Oo. Palusutin. palusutin. Tapos sabi naalala ko pa naman nun eh. Parang emergency kasi may nabarel. Oo. Barel, oo. Pinadaan kayo. Oo. Sobrang swerte ko talaga. Kasi nung alam mo yun, biruin mo, naghihingalo na ako. May humarang pa. Tapos pagdating ko ng hospital, wala nang mga doktor. Umuli na. Mga 15 minutes pa ako Anong naghintay. oras na ba yun? Mga siguro mga na. Mga 9 or 10, mga ganun. Oo, wala ng doktor. Oo. Umuwi na. Tapos tumawag lang yung hospital para pabalikin yung doktor. Na umalis. Oo. Buti may kaalis lang. Oo, tapos swerte. Pero nung nandun ako, naghihintay ako, hindi ko na rin, parang, di ba, yung emergency na, doon ako nakalagay. Paikot-ikot na ako doon kasi hindi ako makahinga. Oo. Hinahanap ko yung pwesto na, na parang makahinga ako. Hirap So, nun ah. Oo, parang parang as in talaga na, Kasi in-x-ray ka. yun naman, hindi naghintay ako. Dumating yung doktor. Tapos yun nga, yung kinikwento ko na sabi ko, makapaglaro pa ba ako? Tinanong yung doktor. Tinanong ko, oo, sabi niya, sir, isipin muna natin kung paano ka makakasurvive. Sabi niya gano'n. Di nagano ako. Tapos nung nabutasan na yung dito ko, sa side, doon ako medyo nakahinga na. Parang sumingaw na. Oo, kasi Pinalabas nila. nabuo kasi yung blood sa As in, swerte talaga kasi yung, alam mo yung, di ba, yung ribs natin. Kasi yung tumama kasi sa akin nung before, yung ginamit. Pinakita nga sa akin ni yung doktor. Yung basyo, yung ulo. Laki. 45. Oo. Syempre, naka-silencer, no? So, tapos, yung ribs natin, in between na ganyan, lumusot. So, hindi ganun naka-damage. Pero, ang swerte talaga, alam mo yung puso natin, ganito na lang. As in, dead na talaga. Tatamaan na yung puso. Oo. So, kung talagang, nakatadhana sa akin na, maglalaro pa ako ng PBA, noong time na yon. Oo nga, no? As in, swerte talaga. Kumusta naman yung recovery sa sugat? Matagal din. Nakabalik agad ako eh. Oh? Siguro 1 month, nilaro ko na. Ang matindi ba nun, ang aking na-experience nun, kasama yung at sin parang knockout kami ng Lasal. Siyempre, hindi pa ako 100% eh. Parang dikitan lang yung laban. Tapos, nag-free throw ako. Hindi ko na-shoot kasi kinabahan ako. Kasi di ba, maraming kwento eh, sabi ng mga na binaril ka dahil sa ganyan-ganyan. So, siyempre, kinabahan ako ngayon. Pero hindi pa 100%. Hindi ko na-shoot ngayon. Talo kami. Ang hirap yan, so kumbaga, na doble yung mo, na parang, kumbaga maraming hadlang na parang, na bago ko ma-reach yung PBA, ang dami kong pinagdaanan na, Pagsubok. Oo, na parang, hindi ko na-print sa Final Four, So, hindi ako na doon. Natalo kami because of that. So nung buti, na-recover ko nung nasa PBA ako. Naggilas ka muna, no? Oo. Kasi nung time, sakto naman, syempre na ako noon eh. Hindi pa ako 100%. Sakto yung Gilas 1, nag-invite ng mga kumbaga amateur. Oo, yung amateur na yung sa school. Collegiate pa lang. Oo, yung medyo okay yung nilalaro. Yeah. Kumbaga, kasama sa starting 5, ganyan-ganyan. Top players. Oo, sa madaling sita, ganon. So, yun, nakasama ako doon, in-invite ako.
So, sinuwerte naman, Nakuha ka. nakuha ako ng Gilas. Napasama ako dun sa ano nila, sa Gilas 1. sa Gilas 1. Coach Raiko Toroman, no? Oo. Si Coach Raiko naman. Oo. Talo ka man ngayon, huwag kang susuko. Kasi sa basketball, lagi kang pwedeng bumawi. Marami ang hindi sasang-ayon. Dahil sa podcast na to, ipapaliwanag namin kung bakit tama kami at bakit kailangan mong marinig ito. Ang MPBL, hindi lang naruto. Drama, diskarte, at mga tanong na bibigyang kasagutan. Latest updates, mainit na balita, hot take sa mga issue on and off the court. Dito lang yan sa Rebanse. Kung may issue, may sagot. Kung may talo, may Rebanse. Powered by Sports Plus. Sino yung kinoconsider mo na toughest rivalry mo during your UAAP days? Sino ba ang ka-rival mo niyan? Na kabantayan mo o ano? Oo nga, no? Marami kasi nung time ko eh. Oo. Pero, Marami. oo, kinoconsider ko noon. Kasi parang si ano nun eh. Ang medyo talagang nung time ko na nahirapan ako. Kasi si Jerby Cruz that time. Kasi si Jerby Cruz that time, nag-average kasi na ng 20-20. 20 points, 20 rebounds. So yun ang parang tapos ano ko na kung paano ko depensahan. Oo nga, no? Tapos, yeah, I think yun. Sa Lasal. Sa Lasal kasi ano eh. That time si Rico naman hindi ganun ka dominant. Parang Before. rebound lang si Rico. Yan. Oo, kasi parang ano lang siya eh. Kumbaga, Steady yung lang, Lasal ano. kasi ano eh. Hindi mo alam kung kasi sino yan eh. nga. Oo. Pero even yung- distribution. yung time kasi namin, tapos sa Ateneo, yun yung mga piso, kumbaga yung parang pang PBA eh. Kumbaga, pag star player ka, doon mo idadump yung bola na kaya nilang Mag-dominate. umiscore. Ganun naman ang pag sa PBA before eh. Nung Freestyle. naabutan ko, kung kaya mong Skoran. iskuran, ipipid ka nila. Mm-hmm. Ganon. Si Kramer that time, naabutan ko kasi yun eh. Oo, lakas ang katawan nun. Oo, Oo, si Dog Kramer. Si JC Intal, inabot mo rin. si JC. Yan. Oo. JC kasi nung time ko parang laro niya, tres. Tres, no? So, yun. Pero mostly ang nilalaro ko that time, 4 eh. Nagtitres lang ako pagka, Kailangan. Sa Gilas naman, sino kayo? Sinong magkakasama? nung time ko kasi sa Gilas, parang sinuwerte kasi ako noon. Kasi si Japet at si Greg, hindi pa matured yung laro nila at that time eh. Mm. Kumbaga, siyempre, new sa amin yung international. Tapos yung sistema ni Coach Raiko, kumbaga, hindi pa nila ganun kabilis nakuha nila yung Sistema. sistema. Kumbaga nakapag-adjust agad ako. Kasi madali lang kasi yung kasi yung position na 4. Very crucial kay Raiko eh. Oo, parang it's like point guard. Mm. Parang kasing point guard yun sa sistema nila eh. Ganun So, pa importante. Oo, kailangan Parang Jokic. kailangan mo kasi yung decision making kasi pag pop out kasi yan eh. Pop out yung sistema niya eh. So pag yung isa tataas yung big sisil. So kailangan pag pop out ka sa taas, either kung open ako, yung decision ko, titira ko or ipapasa ko dun sa bigs ko. Decision maker ang 4. Oo, parang point guard. So hindi tatakbo yung sistema namin pag hindi maayos yung 4. 4 namin. Ayun. Oo, ito kayo. Oo nga. Kamusta si Bacoca sa teammate? Kasi magkasama na kayo, FU pa lang. GB Tapos Cash, pareho kayo nagtitraining, shootout. Gaano siya sa training? Or, Grabe yung parang halos same yung dedication namin sa training. The way kami mag-extra work. Mm. Kasi yun naman, sa basketball, yun naman ang importante talaga eh. extra work. Oo, yung kailangan mo talagang magsipag. Oo. Kamusta ito? Kamusta ang performance niyo sa team dito sa Gilas? Saan kayo na to? lumalaro niyan? Ano yan eh, yung Gilas na yan, parang lang sa
Kasi binuo yan ni Boss MVP. Kasi parang parang wala kasi yung natin kumbaga yung radar natin as in malayo sa Hindi tayo for me lang, na-notice. Hindi tayo na-notice. kung hindi ako nagkakamali, parang mga 60 plus yung rating natin sa world. basketball. Sa Kahit, world. hindi, kahit dito sa parang lang, parang Asia. Sa anong FIBA? 60 sa world. Oo, parang mga ganon, parang kumbaga ang layo. Oo, ang layo. So, yun. Nung binuo naman, syempre, kulang kami that time yan Kumbaga, kung makikita mo yung Quotation. lineup namin, kulang kami sa bigs. May bigs kami, pero hindi pa ganun ka, Hinog. kumbaga nag-i-start pa rin. Kaya ngayon lang kasi, kung masasabi ko na kung ngayon ganun na maglaro si Japet at si Greg that time. Mas malaking chance nyo. Oo. Siguro mananalo kami ng kasi hindi kami Hindi pa sobrang mature, no? Hindi, tsaka yung lineup before, yung FIBA Asia, andun yung solid yung lineup Kasi as in, malalaki sila. Yung as in, wala kang chance na talunin sila. Lumalaban nga kayo sa PBA noon di ba? Naglaro pa kayo sa PBA. Meron bang tune-up kalaban ng PBA team? May liga. No? Siyempre, guest team kami that time. Anong laban namin ng Ginebra, nagulat din ako. Ginebra muna, hindi pa tong kasi marami yung kwento Yung Ginebra muna, pinagtitira kami. Naalala ko si Marcio, tapos si Kuya Mark. As in, diretso si Kuya Mark na babam sa likod. Siyempre, wala siyang idea As in, straight, nakita ko. Ganito pa sa PBA as in yung tapos si Mamarel that time. Siyempre, 4 ako Pinagsisiko rin ako. Siyempre, isa sa kumbaga, isa sa tirador Maliban kay Ninong Kasi si Ninong simple lang ganyan Pero maraming kasama ko sa gilas Yung akala mo siyempre makikita mo naman sa itsura ng tao na parang hindi ka titirahin. Kumbaga wala sa sa karakter niya. Yung si Billy Mamarel kasi, makikita mo talaga na pagtingin mo pa lang, ang titirahin ka na agad niya. Yung bubuliin ka niya, sila Rodriguez, yung mga yan. Sila Homerse. Yan, sila Marky that Sila time. Arboleda. Oo, yan, mga yan. Tapos pinagtitira kami. Tapos nung kalaban naman namin ng yung Rain or Shine. Doon ako first time na, naka-experience ng tinraso ako ng head coach. Coaching ba to? Hindi. Oo. Coaching? Ano sabi? Yun lang ang coach na sa akin, nag-trust talk sa akin. Tapos yung trust talk niya pa, as in totoo naman Sabi niya sa akin, syempre, magandang nilalaro namin Kumbaga, na-embarrass yung Rain or Shine that time. Kumpara, syempre, pag PBA ka, syempre, sa pride mo, gagawa ka ng paraan para hindi man manalo, para saktan mo na lang. Tapos naalala ko, sabi ko sa akin, yun lang, hindi ko makakalimutan yun, sabi sa akin ni Coach Sing. Sabi sa akin, sabi ko, coach mo lang ganito? Di ba maano ka? Di ba yung joke niya, parang Sa personal sideline, na, parang maano lang yung malay laro mo. Parang malay lago. Nagulat ako. Baklas ka, coaching. Napatingin ako Pero in fairness naman kay Coach Sing, nung na-handle niya ako sa NLEX, napakabait na, ganun lang siya sa game. Sinisira. Kumbaga, hahanap siya ng way na parang masira yung yung laro mo. Nangiinis, no? Oo, may inising ka. Yun ang mga na-experience ko. Tapos naman, yung isa. Di ba, na ako noon As in, maano ko talaga, yung, kumbaga, bago ko ma-reach yung PBA,
may mga na-experience ako. Nung nasa PBA na ako, Hindi, yung sa Gilas ka, parang tumambling ka pa sa ere nun oo nga, ito na nga yun, ito na nga yun eh. Di ba nasa ano na yun eh? Wala pa pala ako sa ano. As in, bago ako mag-PBA, ang dami kong pinagdaanan. Guesting pa lang ako noon pala. Guesting. Gilas pa lang ako noon. So, nung kalaban namin si Raynor Shine. Ano ba yun? Burger King. Burger King. Sila ko Sing. Doon niya ako tinrastok eh. Tapos ito naman syempre si JB. Ang ganda ng laro that time eh. So si JB Kuya Arboleda. Syempre, veterans eh. Oo. Hindi niya kumbaga, lagi nakakaso si JB. Oo. Siguro, akong nakita ako noon eh. Pass break. Ganda ng pass break. Wide open ako. Ay, maliit eh. Malakas ako tumalon that time eh. So pag take ko po ng ganun, biglang yumuko sa akin si Kuya Willie. Puta, sumemplang ako yun. Muntik na mawala yung karir ko dun. Nandyan ba yung Sinahod? Sinahod. As in, sinadya talaga. Tumambling ka sa ere nun eh. Oo, kasi, di ba pa-take off ka? Biglang gumanon talaga na parang aksidentahin ka. Natatanggalan yung karir mo. Biglang pag-layup mo biglang tumigil sa Oo, Ayan yun eh. Ito ba yun? Yung nakipag-away Hindi, sa... Tapos nung di ba may loyal fans kami. Parang hindi yata maganda yung pagkakasabi. So medyo nagalit siya, pinuntahan niya ngayon. Kaya yan yung... Puro yan eh. F1 no? Oo, Puro deliberate foul. Hindi ko lang maalala kung pati si Ninong tinira ako dyan that time eh. Pero as in lahat nung yung Gilas na yun, nung nag-guest kami sa PBA, as in pinagtitira kami lahat. Kumbaga, welcome. Yun yung pag-welcome ng PBA eh. Baka lang welcome nyo. Welcome Ayun, nyo. yan. Ayan. Oh, di ba? Oo nga. Ayun, tumbling Di ba kung hindi mo buti hindi mo tinalo na mataas agad. Naramdaman mo na. Parang na ka rin. Ayan bigla siyang naramdaman mo na. Oo. Di ba kung bigla kang yuyuko na ganun. Tatanggalan mo yung karir nun eh. Oo. Oo, ganyan yung ng PBA. Yan yung first experience mo ng PBA, no? Oo. Grabe pala yung pinagdaanan mo. Si buong buhay mo, pinapangarap mo ang PBA, tapos ganyan, winelcome ka ng buong PBA ng ganyan. Panalo kayo dyan, no? Parang hindi ko na pero hindi naman nagbago yung gusto mo pa rin mag-PBA after experiencing all of that from PBA players. Wala. Sipin mo. Kasi ako kumbaga... Nag-abot kayo sa NLEX? Hindi na. Ni Winnie Arboleda? Wala na siya. Hindi ko na siya naabot. Ah. Pero sa akin naman yun, lang eh. Part of the game lang yun. After nun, siyempre, galon lang naman sa court eh. After that, respeto pa rin sa sa player. Sa court lang. Oo, sa court. Lumapit ba sa'yo si Arboleda niyan after? Meron bang wala naman? Hindi ko wala na, nalipat na yung problema niya dun sa audience eh. Napunta sa fan eh. Oo, doon na siya nag-sorry, malamang. Grabe pala yung pinagdaanan nito. Oo, grabe. Oo, biruin mo. Well, talagang siguro, tama yung sinasabi nila na kung nakaguhit na sa'yo yung yung tadhana mo, nandun na yun eh. Oo. No matter kung ano mong ma-experience mo, bago mo ma-reach yun, kung naka na sa na marireach mo yun. Pero gusto ko yung Grabe yun. Grabe yung coaching Oo. Pero sobrang bite ni Coach. Napaka family-oriented ni Coach. Talagang lang talaga siya sa yung passion talaga niya sa pagko-coach. Hindi mo talaga mawawala yun eh. Kahit sa player. Puso talaga. Nangyari yan sa akin kay Coaching. Ganun din sinabi sa'yo? Hindi, tinawag niya lang ako. Nandun ako sa half court. Parang dead ball. Tapos tumahimik yung paligid. Tinawag niya ako, Ranidel! Jadi paglingon kong gano'n. Sakto. Paglingon kong gano'n, ang ina mo! Ang galing. Bite pa naman. Bite mo. Baka yun talaga yung high niya. Ganun. Kukunin yung attention mo. Tapos, sa kanya sasabihin. may maririnig ka na. Galing.
Hindi maganda. So, Mac from Gilas, paano na yung transition to PBA? May tryouts ba yan? O may Hindi, kumausap hindi. sa'yo? Drafting yan eh, no? May- Nagdaan ako ng draft doon eh. Ang swerte rin ako din. Malaki din ang utang na loob ko kay Coach Raico. Hindi ako naglaro ng Gilas. Gilas. Kasi syempre, after ko na aksidente, hindi pa ako 100%. Tapos yung kumpiyansa ko, hindi pa ganun. Feeling ko baka hindi ako na gano'n eh. Nagkakumpiyansa ka sa Smart Gilas eh. No? Oo, baka hindi ako, kung makuha man, Mapansin. kung makuha man, malayo, hindi ako makakasama sa first round. Yun ang tingin ko Kasi nakatulong yung Smart Gilas talaga. eh, no? Sakto yung nagbuhos sila. Tapos, binuhos ko yung 3 taon ko doon. Naglaro ako. Bago ako magpa-drop. So, nung after madali na lang sa akin. Kasi, yung Gilas kasi, international. Mas mahirap. Oo. Mas Oo. mahirap kasi international. Tapos, pag maglalaro ka ng PBA, Alam mo na gagawin mo. hindi ka na ganun kalaki yung adjustment mo Nangangapa. para makasabay sa PBA. Ito, Laking tulong. ang first team mo ba sa PBA ay Alaska? Tama ba? Tama. Alaska. Kamusta yun? Alaska. Kamusta? Buong buhay mo, grade 6 pa lang, goal mo PBA. Tapos ito na, PBA player ka na. First game mo sa Alaska. Kamusta? Sobrang saya ko noon kasi Napik ka. yung PBA, yung Alaska kasi that time. Napapanood ko kasi yung Alaska Ginebra dati sa sa province. Hindi sa bahay kasi wala kaming TV that time. Sa Lucena. Sa Pagbilao. Kumbaga Oo. sa kapitbahay. May Okay. TV. Tapos ang naalala ko, yung Alaska tapos Ginebra magkalaban. So tuwan-tuwa ako kasi actually fan ako ng Alaska. Nasa province ako. Sakto naman, doon ka Oo. napunta. Oo, tapos doon ako napunta. Ano- Pero kasi nung punta ko ng Alaska, sobrang ako, kumbaga sobrang happy ako kasi si Coach Tim ko noong that time Oo. Sakto. Nung pagpunta ko ng Alaska, lumipat naman, napunta ng Bimeg. Oo, parang Yung gano'n. coach, Tapos no? nung nag-drop ako ng Alaska, ang nag-handle na sa akin si Coach Luigi. Joel Banal, yung panganay. Oh. Panganay. Pero okay naman kasi maganda naman ang pinakita ko ng Gilas. So nung pagpunta ko ng PBA, kumbaga, siyempre, alam na nila yung games ko. Hindi na ako ganun naghintay ng kumbaga yung mapasama dun sa rotation. Kumbaga, pagdating ko dun, nakasama na agad ako dun sa rotation. Kumbaga, part na agad ako nung core ng that time. So hindi naman ako nagtagal sa Alaska. Kasi Hindi ka naghintay. may Ginamit ka na agad. mga ganon. Tapos hindi rin ako kasi Lumipat ka din ng team? hindi naman po lumipat. Kumbaga, may mga kasi yan yung mga darating na coach, kung hindi ka nakapag-perform yung team mo na ganito, yung conference, may darating na iba. So yun, pagdating na Napalitan ba yung coach nyo? Oo. Parang ang pumalit nun nung na-trade ako. Si Coach Si Coach Luigi. So Nasa Alaska ka pa rin yan. nasa Alaska ako. Tapos, Ano sabi sa'yo? kwento ko ba yung na-experience ko doon? Sige, tapos bahala na kung ikakat Pwede naman natin. Hindi, kasi medyo nagulat din ako. Kwento ko na. Kasi dati, nandun kasi nung kasama yung si Tony De La Cruz, yung mga kapwestuhan ko So, nung nandun ako, pagpasok ko ng Alaska, okay naman yung rotation ko. Wala namang problema ni Tony. Backup ako ni Tony. Tapos nung pagdating hindi maganda ang nilalaro ko Ganda ng ko. Kumpiyansa As in maganda naman Vicente. oo, yung contribution ko. Pagdating ni Coach Luigi, well, may mga kasi yan
kumbaga, pag hindi ka, yung kumbaga, Type. oo, yung mga ganyan, hindi natin maiwasan yan eh. So, nung pagpasok niya, nagulat ako ngayon. Tapos, maganda nilalaro ko Tapos, nung bigla akong kinausap, sabi niya sa akin, hindi mo na kita ipa-prioritize kasi hintayin mo munang mag-retired si Tony De La Cruz. Si Tony De La Cruz nun, bata pa, tapos sure ball sa perimeter. As in, nag-contribute ng So, nagulat ako ngayon. So, parang, Bago tayo magtuloy ng mas matinding kwentuhan, quick shoutout muna! Nasa Balyahan pa rin kayo with GB and RDO powered by Sports Plus, the official gaming partner ng Philippine Olympic Committee. Kung nag-e-enjoy kayo, don't forget to like, comment, and subscribe para lagi kayong una sa matinding balyahan namin sa mga new episodes. isip-isip ko, parang mali parang, di ba, pag okay naman nilalaro mo, tapos pagdating niya, tapos kakusapin ka ng ganun. Tapos yung pagdating ni Calvin, siyempre sabi niya, tapos sabi niya, siyempre sabi niya, di ba, hindi siya masyado nag-aano sa rookie. Tapos yung pagdating ni Calvin, grabe naman yung, yung, kumbaga, yung tiwala niya doon. Wala naman naging problema sa akin. Tapos, dapat hintayin ka muna mag-retire. Hindi. Nagulat na ako na parang, sabi ko parang siyempre mag-iisip ka na parang, bakit may parang ganun na parang, naging questionable na yung decision. Oo, na parang okay naman yung laro mo, tapos biglang, may ganun. Oo, na parang, hindi naman natin control yung mga ganyan eh. Oo nga. So nagulat na lang ako, tapos nung tinapos niya yung conference, tinrade niya ako sa doon na ako napunta yun na yun. ng Ginebra. Punta ka na ng Ginebra. Kumbaga, ayos din, pero Pwede, Alaska at Ginebra naman pinapanood mo eh. Oo. Sabi ko okay pa rin. Pero deep inside kasi, siyempre bago ka lang. Tapos Ginagalingan mo naman. mapapasama ka sa siyempre pag na-trade ka kasi, mapapaisip ko na parang there's something wrong sa iyo na parang, siyempre, trade ka kaagad, okay naman yung mo. Siyempre, ganun kasi pag player eh. Isipin mo, ano kayang mali kulang. Oo, may kulang ba or may mali sa akin na involved na naman ako Kinausap sa ka ba? trade. Nung na-trade ka? Yun, yung kinausap ako ni tapos tinapos niya lang yung yung conference. Hindi, nung na-trade ka. Kasi nung may exit ano ba yan? Interview, ganun. Merong coach na kumakausap kagaya ni Kirby, Raymundo, kinausap siya ni coaching. Bata, mapapabuti ka dyan. Ganyan. Meron bang ganon? Meron. Kinausap naman ako niya. In fairness naman, kinausap niya ako. Ayun. Yun, makasama ka sa trade na ganito. Sa Ginebra ka mapupunta. Oo. Pero, nung dala ko bang Ginebra, medyo nakagaan din sa loob yung trade kasi, matik, ang gaan mong fans dyan, pag Ginebra ka. Oo naman, syempre parang din, kumbaga halo eh. Kumbaga may lungkot na medyo okay din. Kasi at home ka na, at home. Gusto mo din naman yung teams na gano'n naman usually. Oo. Pero nung after Ginebra, syempre matatrade ka eh. Talagang parang hindi na kumbaga, pag palipat-lipat ka na, meron talagang yung kumpiyansa mo, ganun. Hanggang sa dumating sa point na, nung ako, nung Meralco kami ni Nino. After nung wedding ko, kumbaga siyempre parang kumbaga mali din ako. Kumbaga siyempre nung na-reach ko na yung PBA, medyo kumbaga nag-relax na din ako. Kumbaga wala nang kumbaga wala nang mas pa doon eh. Kumbaga nag-relax na ako. Kumbaga na-achieve mo na mag-PBA. Oo, na-achieve ko na. Kumbaga yung mga nasuportahan ko na yung family ko, naging okay naman.
Which is, mali yung yung attitude ko na gano'n. Kaya rin hindi rin ako nagtagal sa Nakailang years ka ba? 7 years lang. 7 years. 7 years. Pero may 3 years ka naman sa Smart Gilas. Oo, nag-ano ako. Kahit pa paano. Sa 7 years mo ba, meron kang masabi na at least ito nangyari itong moment na to sa PBA sa akin na na-enjoy mo? May game ba na memorable sa'yo sa player? Mga Hinebra siguro. Or a dun, team mga na Hinebra games. nagustuhan mo talaga yung ano? Hindi, ang sa akin lang, memorable sa akin. Di ba yung nakwento ko kanina na yung college ako, nag-free throw ako, na natalo. Oo. So, nung PBA ako ngayon, naulit yung situation na gano'n. Babawi ka ngayon. Nakalabang ko si Coach Yeng, yung Rain or Shine. Parang knockout game yun. Hinebra, tapos Hinebra ka. knockout game. Kumbaga, napaul ako ni Bo. Yung, naging controversial pa nga yun eh, yung 3 free throw ko. Lamang sila ng 2. Ay, may contact. Oo, yan. May contact na Oo, bumangga. Bumangga sa akin. So, nung napaul ako niyan, grabe ang nervyos ko niyan. Oo. Si tatlo. Kasi kabado ako. Alam mo yung, pa rin, hindi ko makaba yung bola. Hindi mo ramdam sa kamay yung bola? Oo, sa sobrang nervyos ko. Kasi ang matindi, kasi niyan, ang challenge kasi niyan, 2 yung lamang nila. Tsaka tinamaan niya yung bola. Oo, Ni Bo. Oo, 2. Yung nga lang sa baba, may the please. Oo, dito sa body. Kaya siguro na-convince yung referee. Nasa referee na yan kung tatawag o hindi Na-convince yung referee tumawag. Yan. So, ilang free throw? 3 yan. No. 3. O ngayon, yung unang free throw. Hindi niya makamdaman yung bola sa Oo, kamay. ang tagal. Kaya, kinakaba ako pa. Kasi kinakabahan ako eh. Parang nakapikit ka pa nga dito. Tagal eh. Oo, inaano ko. Ano nasa isip mo niya? Nung pumasok, Pasok yung una. nung pumasok, di ba kabado ako nung medyo na less. Kasi isa pa lang eh. Oo. So nung pangalawa, medyo medyo okay. Pero may kabal pa rin. Pero, yung May konti pa. meron. Tapos yung pumasok yung pangalawa, medyo na ako noon. At least overtime. Medyo, ko na Nakahinga-hinga ka na. na-feel ko na Kamusta yung fans dito nung time na to? I think dyan ako minahal ng Ng Hinebra fans. Oo. Hindi nila makakalimutan yan. Oo. Wala nang oras to? Wala na. 0.003 Oo. Yan. Ginulo ka pa. Pag naglaro ka naman ng Hinebra, kahit hindi ka ganun kagaling, basta part ka ng Kilala ka nila, no? ng teams ng Hinebra, na-appreciate ka ng tao. Oo, Ganun kasi yung yung mga fans. Yung isang ng ang inaanak ko rin si Raymond Aguilar, kilalang kilala Oo. Ng mga Hinebra fans May mga ganyan pang moment. Naka-free throw ka, 3. Oo. So, after that, medyo kumpiyansa na ako pag nag-free throw ako ngayon. Hindi na ako kinakabahan. Diyan ko lang na-recover yun. Pasabawi ka na. Paside kasi siya eh. Oo, Kaya tumawag. Pero kung nakaharap lang sa akin, baka hindi siguro tumawag yun. Sobra din kasi yung talon niya, no? Oo. Pag ganun kasi, Extra rice pa si Bunyan. Mas malaki pa siya. Oo, kaya siguro sumabit din. siguro kaya dumating ako sa point na yan kasi naalala ko yung tinraso ako ni Coach Yeng eh. Oo nga, no? Oo. Wala. Hindi ko na lang Sana binili ka siguro. mo. Coach, Siguro Hindi pinarealize kasi ikaw yung mo. Ako tuloy ka. Hindi mo ba binawian ng salita? Kasi, yan. Oo nga, no? Galing, Pero at galing, least, diba, as someone na nagdi-dream na maglaro ng Pro League, isa sa mga pangarap mo yan makapagpanalo ng laro eh. Isang big game mapanalo mo, last shot, ikaw. Diba? Tsaka ang mahirap dyan sa free throw na yan, yung una kasi. Pag na-miss mo yung una. Parang nakapikit ka talaga, Mark. Pag na-miss mo. Nakapikit ka gano'n. Ano na yun? Hindi malilis yung pressure pag na-miss mo yung una. Madadagdagan. Oo. Madadagdagan. Kasi yung una, miss eh. So ang pag-asa mo na lang, overtime, or ma-miss mo ulit yung pangalawa. Talo or overtime na yan. Kung ma-miss mo ulit yung pangalawa, yung pa isang nakaka-pressure. So sobrang hirap niyan, yung ginawa niya yan.
Kasi diyan lalabas yung ano mo yung Lahat ng focus. binuhos mong practice. Grabe yung hair mo Oo. dyan Parang wala namang nagbago yung itsura ko sa akin. Oo. Oo, ang ganda ng moment na yan. Parang minadali ko pa nung huli niyan kasi parang sobrang tagal na nung. Sinong import nyo yan? Si McLean ba yun? Tama ba? Oo. Kasi kami niyan nag-finals kami, pero tinalo kami ng Alaska. Di nandiyan si Kirby, no? Si Kuya Kirby yung isa sa yung series namin sa diyan sa Raynor Sen. Yung number mo, yan ba yung sa sobrang ko nga sa sobrang loko-loko ko. yun yung number na nilagay mo sa jersey mo, 45? Nung simula nung kumbaga hindi naman kumbaga parang sa akin kasi parang ito yung hadlang na ako magpi-PBA ako . So inano ko na lang na parang inano ko lang sa sarili ko na parang na 45 na ako. 45. Oo, yun. Oo nga, no? Di ba? Yun yung... Kasi yun yung Kalibre nga tawag dito Kalibre. Di ba? Parang siguro yun yung aking talagang na ma-aksidente ako. Para makapag-PBA ako. para lalo mo i-push pa yung sarili mo, no? Hindi, siguro parang din para napatulong din na parang bakit ba binaril yung tao na yun? Sabi, parang siyempre, hindi ka naman na-aksidentehin ng Oo. ng normal player ka lang . Oo, bench player ka, di ba? Oo, na parang wala namang interesado sa'yo na gawan ka ng masama. Kung normal player ka lang, average player ka lang. No. So, kumbaga, parang parang naboost yung mo. Na parang, magaling yan, no? Oo, na parang, binaril yan. Akala nila, na parang, magaling ba yun? Na parang accidente na gano'n. Kumbaga, siguro, after nun, napag-usapan. Siguro, siguro napaganda rin na gano'n yung pinagdaanan. Dapat pala, nung naglaro ka ng college, nagpabaril ka din. Siya naman Kung ano na mga winiwish mo sa akin sorry. Kanina sa pagpagaling ko sila. Pero ang ganda. So, kahit na dun sa hindi mo nakuha yung pinakagusto mo sa PBA, you had to leave early. At least, di ba? Karoon ka ng moments sa ganyan na dala-dala ng lahat ng fans ng Ginebra. Kasi for sure, puno yung venue niyan . Isa to sa mga stretch 4 Mga undersized big na tumitira sa labas. Sa 3 points. Kamusta naman ang buhay after PBA? Hindi naman ganun ka siyempre, after PBA, siyempre, short of lang, yung pinaglaro ko. Kumbaga, sakto lang yung na years. Na siyempre, naipon ko. Madaling salita. Tapos nagsamak ko na after wedding na yun. Siyempre, after nun, wala nang masyadong So, sakto na lang. Hindi naman naging madali. Tapos parang na-miss ko rin maglaro. Parang kaya nung in-invite ako ni Ninong sa sa team na Portia. Naglaro ako. Natuwa ako. Parang okay yun Papawis, no? Oo, babawis. Kahit hindi man yun sa liga ng MPBL. At least, na-enjoy ko pa rin. Oo. Kasi naglalaro ako Oo. Tsaka sa mga exhibition, kasama kami niyan. Pag may exhibition game. Pero yung ko sa ko, binibigay ko pa rin yung best ko kasi kasi yung pride ko kasi hindi ko kasi basta maglalaro lang ako na parang mag-show up lang ako na Siyempre, kailangan mo din magbigay Perform. exactly. Dun sa mga taong sumusuporta sa'yo. Siyempre, papanoorin ka rin yan . Oo. Dapat ganun ang thinking ng player na parang hindi mo na kaya maglaro na basta mag-show up ka lang sa Huwag na kasi papayaan mo lang yung sarili mo . Laro pa rin. Oo. Mahal mo yung basketball, ibigay mo pa rin yung best mo. Tama. Kasi yun talaga yung hahanapin. Ito, masyadong ginalingan kasi ni RDO. Oo nga, sobrang bilis ko kasi. Sa sobrang ni Nino, kahit wala cool yung pahinga niya, laro pa rin siya. Oo. Hindi niya iniisip na akala siguro ni Nino, 40 pa lang siya . Medyo doon ka na sa up . Pilipinas sa Agilas ka pala, no?
Pilipinas Pilipinas Aguilas. Agiles ka pala. Oo, parang ano din yan. Hindi, kasi kaya lang naman maganda yung nilaro ko niyan. Hindi ko naman inaano yung Malaysia. I-compare mo yung Malaysia sa Pilipinas. Malayo pa rin yung difference. So kahit nung wala ako sa kondisyon yan, nung naglaro ako dyan, Kaya. yung kumpiyansa mo, hindi naman sa sa magaya mo. Oo. Pero yung tingin ko Ibang level. yung tingin ko sa, kaya sumali ako dyan, nakaya ko mag-perform doon. Kasi, Anytime, no? hindi naman ganun kaano eh. Oo. 2022 pala yan? No, Ilan taong kanyan? 20, mga ano na ako yan. What? Ano na ako yun 41. Siguro mga tama ba? 36. Mga ganon. Oo. 35. Pero hindi na ako masyado active yan. Kasi parang nasa ano na ako yan eh. Pandemic yan eh. Nandun na ako sa Bacolod that time. Akala ko nga hindi na ako makakaano eh. Maglalaro eh. Oo. Yung focus ko nun, doon ako mag-stay Ah. sa ano. So sakto nung tumawag yung si coach, I think yung brother ni yung coach dyan eh. Ni Monford. Nakalimutan ko yung name. Pato. Basta yung brother ni Monford. Ni Eman. Ni Eman. Si Pato. Luis. Yun. Luis. Yung So yun. Pinalaro ka. Pinalaro ako. Tapos nag-MPBL ka pa, no? Nung nandyan, maganda nilaro ko. So ako ngayon, nakuha ako sa pinaglaro ako sa Caloocan. Caloocan ang naging team mo. Caloocan. Kasi naging PBL na ako before. Tumigil ako eh. Parang hindi ganun ka hindi ganun ka meron parang about sa salary. Medyo na-disappoint ako na. Oo. Pag Kasi akala galing ka sa taas eh. iba kasi yung contract ng PBA sa contract ng MPBL. doon kasi hindi ko naman inaano. Kumbaga pag sinabi kasing sa contract sa PBA, kung ano yung laman doon, tatapusin yun eh. So minsan kasi na nagkaroon ng minsan parang medyo hindi ganun katibay yung hindi ka ganun ka kumpiyansa sa kahit nakasign ka na anytime pwede nilang I-void. Oo. Wala na yan. Wag nang pasweldohin yung mga yan. Walang assurance. Pag na-disappoint yung owner, Wala na. wala na. Mm. Yung lang naman ang difference. Kaya Oo, nag-Lilo Nag-Lilo. ka muna. So nung nabis ko, naglaro ulit ako. Mindoro ba yun? Oo. Mindoro. No? Masaya kasi pag pag naglalaro ka eh. Oo. Masaya. Yung fans of the game, pag narinig mong sumisigaw, pag meron pa yung laro mo, nakikita mo pa yung laro mo, meron pa. At saka kasi yung mga yung mga fans na mga ini-encourage ka nila na bakit gusto mo na okay ka Pwede pa naman, pa. parang kaya mo pa naman. Actually, marami naman nagsasabi ng gano'n. Siyempre, sabi ko din, iba pa rin pag kailangan mo magpa-kondisyon. Oo. Hindi ka rin basta-basta. Laro lang. Nung niyayaan ko to sa 40 up, di practice na kami. Ganyan. Nakakapagod din pala. Practice kami. Hindi maglaro na. Pinapanood namin yung mga naglalaro. Kaya natin yung mga yan. Ninong, sabi sa akin, relax ka lang, hindi pa natin nakakalaro eh. Tingnan mo, mapapalabang ka dyan. Talaga ba? Naglaro na kami, effort siya eh. Kailangan mo rin kumayod eh, di ba? Oo. Ha? Condition kasi, Condition yung mga 40 player, up, di ba? 40 up. Pero mostly kasi mga din eh. Mga ex-pro din eh. Yung mga naglalaro. Ex-varsity. Siyempre, yung lalo mga na pag varsity. malaman nila, maglalaro kayo, siyempre, Gagalingan din nila. pag-uusayan din nila. Hindi everyday you get to play with mga PBA players. Pero ang gusto ko sa kanya, kaya pa niya mag-court to court. Sa edad niya, court to court. Kaya mo pa rin naman, ilang months lang yan. At saka mga taong nanonood ng mga games, hindi naman titigil to si RDO eh. Konting pahinga, training by next year. Ano ka na, 50 up? 50 up. Next 45 year ba? muna. 45. 45 up. Marami pa lang ganun. Ay, may mga 50 liga. up na, di ba? Oo. Kaya Jan Periol sa Rodney Santos. Oo, meron ng 50 Golden up. Oldies.
Na kaya pa din kasi nila maglaro eh. Na-enjoy Pwede sila naman na nga nila. nagbuo, pero Mm. 450 and up. Na-enjoy pa daw nila maglaro eh. So, yun. Yung pinagdaanan nito, anong ma-advise mo sa mga batang nakikinig sa atin na mga nangangarap din na Ano lang, Kagaya ng- parang ano lang, wag lang silang ma-discourage kung anong yung mga pinagdadaanan nila na yung mga siyempre especially pag galing ng province, basta yung love lang nila yung basketball, bigyan nila yung best nila, tapos pagtrabahuan nila, kasi pag di mo pinagtrabahuan, hindi mo marireach yung Oo. Oo. Hindi rin kasi yung basta may skills ka tapos hindi mo sasamahan ng sipag. Attitude. Oo, Magandang attitude. Importante yung character. Oo. Kailangan. Mhm. Yun lang ang masishare ko kasi yung sa akin kasi medyo naging masungit kasi ako eh. Kumbaga nung nasa PBA ako, kumbaga na misinterpret nila na parang siyempre pag kailangan sa PBA, kailangan yung funds, kailangan mong kumbaga alagaan mo yon kasi yun yung nagdadala ng kumbaga na-realize ko yun nung patapos na yung career ko na parang sayang dapat nung nandun ako sa peak ng hindi na ako naging masungit sa kanila, kumbaga sinamahan ko sila, yung mga request nila pinagbigyan ko. Yun yung aking regret sa may regret ka doon. na parang hindi ko Nabigyan ng oras. hindi ko masyado na-appreciate yung Effort nila. yung binigay nilang pagmamahal sa akin. Pero hanggang ngayon, mahal ka pa rin nila eh. Oo. Diba yung iba, mga Oo nga eh. Kaya nakakaano din eh. Siyempre kahit ganun yung na-experience sa akin, nandun pa rin sila. Oo, Hindi may sila appreciation pa rin. Pero hindi ganun kadami. Pero may mga kabarangay nandun ka pa rin daw eh. Oo. Kabarangay ka pa rin daw. Oo. Kasi sinasabi nila. Oo nga eh. Kaya kahit saan ako pumunta pa rin. Yun yung naalala Ako nila. Marinig. Ginebra yan, no? Player ng Ginebra. Oo. Kaya swerte rin nung napunta ng Ginebra. Pero naman, napansin ko pag meron kami mga exhibition game, bumabawi naman siya eh. Sa mga tao, yung mga lugar na pinupuntahan namin. Yun, nagpapapicture na yan. Yun yung mga ko. Kaya ngayon, nung na ako, meron akong chance na Makabawi. binibigay ko yung best ko. Kasi hindi ko yung dati, hindi ko nabigay sa fans yung Yan. Yun, may natutunan tayo doon. Oo. Yun yung Kasi sa experience niya. Kaya nakakatawa nga tuloy pa rin eh. So yung mga fans na hindi nakakuha ng picture dati kay Mac to, manood na lang kayo nung 40 up, nandun siya. Hindi natatanggi yan. Oo. Tsaka pag gusto nyo makipagkwentuhan tungkol sa kay Mac dati sa Barangay Ginebra, makikipagkwentuhan na yan. Yun yung mga kulang sa akin nung that time. Kasi pag pumunta ako ng training, May nag-aabang na fans. after that, kahit yung mga teammates ko, yung mga coaching staff, pag Uwi ka punta ako na doon, agad. after, uwi agad ako. Oo. Tumatakas ka. Hindi naman tumatakas. Kumbaga parang, siguro, hindi lang ako nasanay ng Kasi galing ako ng, hindi ko naman sinasabing, siyempre, probinsyano. Oo nga. Hindi ganun ka, yung aking, Social Yung- skills. yung aking PR ba, na Oo. parang kung paano, siguro, hindi ko lang alam kung paano ko sila i-entertain. Kumbaga, yun lang ang siguro Pero kung alam ko na dati, ngayon kasi, nagkaroon na akong idea, kaya ngayon, kung paano ko i-entertain yung mga sumusuporta pa sa akin, alam ko na parang ganito na yung gagawin ko. Dati kasi hindi ko alam parang, Oo. kasi hindi ko pa rin alam na parang, kaya pala yung iba na star player, Naglalaan ng oras. inalagaan nila yung mga fans club nila. Kaya until now, ganun yung kasolid yung pag-support nila dun sa Sa player. player. Maraming ganun eh. Mayroon din talaga galing probinsya, galing sa Minsan, may ganun ng personality. Saka may introvert talaga eh. Yung hindi nakikipag-usap. Nangyari yung kay Ganun, Bolbol. oo. Diba? Yung Hindi import ng meron TNT. siyang Medyo ilag. ilag talaga siya. Ayun na masyado maraming tao. Hindi Pero ngayon, masalita. nakaka-adjust na siya eh. Ngayon, naka-adjust na rin to. Oo. Inaanak. Hindi pa naman huli eh. Siguro may kaya pa ng 40. 40 up. Oo. Basta pag nakasalubong nyo Si Mac. si Mac, yan. Sa mall o saan,
Doon sa barbershop niya. Oo. Saan ba yun? Saan ba yung Oo barbershop? nga pala, mo? yung ano ko. Please, drop by sa Calibre Barbershop. Yun, Calibre. Oo, located at So Residences, Mandaluyong. Yun. Sa may ano yan, di ba? Oo, yung mga Crossing. ganitong gupit, yung mga kung gusto nyo Ito may gupit ka pa ba na maayos dito? Anong kalibre kaya kailangan ito? siguro, pa yan, no? siguro sir, Trim na lang ng bigote, no? treatment na lang dun sa hair kasi Pwede, may hindi, treatment. hindi natin kita mo. Yan, tatawa kayo ng tao dito sa Kasi- studio. kasi medyo Di kayo May nakakatulong. pampakapal ba kayo ng Ang buhok? Doon sa... may treatment nga daw eh. may treatment. Magkakaroon pa yan. Bawa, yung dito, akin. Ano ba sa'yo? Wala ka namang problema Hindi, sa meron ako buhok. dito konti eh. Mataas. Hindi, okay pa naman si Okay pa sa'yo. Okay yan. Compare mo sa akin, Tino. Hindi, kinakabahan nga ako eh. Salbahay ka. Pero galing. Sa Calibre ba may TV na may game na Oo, pinapalabas? meron, Yun yung gusto ko sa mga barbershop pag nanonood. Kasi minsan pag namimiss ko yung nanonood ako minsan ng PBA din. Saka di kalibre ang mga barbero nito. Yung pangalan pa lang eh. Oo, di kalibre. Calibre. Ibig sabihin kasi nung Calibre, kaya pinangalan ko yun. Yung kasi, yung Quality. kalidad ng yung caliber kalidad ng gupit. Oo. Kumbaga, Di basta-basta. quality. Oo. Sa show, show. Sa Sa crossing ba yan? Greenfield. Greenfield. Tapat ng Siang. Okay. Ayaw katapat nun. Oo. In between ng show. Sa baba ng Soho Residences. Ayun, makikita na si Mac Barakel doon. Kung gusto nilang makakwentuhan ako doon. Pag kinulang sila yung conversation natin dito. Oo. May mga gusto silang itanong sa Babawi ka akin. na. Gusto mo, Andun lang ako. habang nagpapagupit tayo, doon tayo magpa-episode. Ang Ganyan. ikli ng episode na yan. Pwede. Oo. Kung may part. 5 minutes ang episode natin doon. Oo. Hindi, maganda yun. Kasi minsan yung mga barbershop na conversations about basketball, ganyan, habang nagpapagupit, yan yung masayang moment mo sa Oo. barbershop, yung masayang kakwentuhan. Parang mga ganyan eh. Parang sa barbero. Yung iba nga, parang may podcast pa sa barbershop eh. Di ba? So, pwede tayong bumisita doon. Oo. Tapos pa-treatment na lang ako. Si lagi doon, di ba? Si Asi. Tsaka nagpunta na doon buti natuwa ako yan. Siyempre, kaibigan ko si Japet. So, Yun, si Japet. buti dumaan yung tao. Nagustuhan niya. Oo, okay naman. Sana bumalik ka ulit before ng finals. Sige, makita-kita tayo dyan. Sana nga Oo. makabisita tayo dyan sa Calibre. Ako, hanga ako dito sa inaanak ko kasi kinuwento niya yung nangyari sa kanya. Kasama sa journey niya as a player. Oo. So, salamat doon. Saka sa mga aral. Oo. Oo. Ayun. Sana kahit paano may nakuha may aral na Oo naman. Meron yan. Sigurado yan. Ang daming aral niyan sa lahat ng nangangarap marating yung gusto nila sa buhay. So, salamat, Mac. At sa lahat ng mga balyahan, punta kayo doon sa Calibre. Oo. Pagupit kayo. Oo. May puts pa ba doon? wala Ninong. Wala. Kasi Salon lang may puts pa. Focus yun. lang kami sa Puro buhok. Papabuns ba ka? Papagaling ka pa ng paano mamasahe yung mo? Oo, wala na yan. Di bale. Wala Galing bawal yan. Muna. Salamat, Mac. Thank you. Game over pero di dito nagtatapos ang balyahan. Para sa non-stop sports content na kaabang-abang, visit sportsplus.ph now. Like, comment at subscribe na rin para ikaw ang unang makaalam sa mga bagong episodes. Kita-kits! The views and opinions expressed by the hosts and guests are their own and do not necessarily reflect those of the platform. This podcast may contain mature themes and discussions. For full content and updates, visit sportsplus.ph. Gambling can be addictive. Know when to stop. For 21 years old and above only.